Lucio, simulan mo na. Inuutosan kita. Buksan mo na. Sa pag-hypnotize ko kay Commander Lucio, tinulungan niya ako na mas mapabilis na makalabas ang aking mga kaibigan. Grabe ang kanilang ginawa sa pagsara ng portal. Inamin niya sa akin na malaking tulong talaga ang aking mga kaibigan sa misyon namin. Kaya inuna talaga nila ang aking mga kaibigan at akala nila mapipigilan nila tayo. Nagkakamali sila. Salubungin na natin ang aking mga kaibigan. Lucio, simulan mo na. Inuutosan kita. Buksan mo na. Naririnig ko na ang aking mga kaibigan. Nandito na sila. Mabuti. Sa wakas, nandito na ang aking mga kaibigan. Naririnig ko na ang tawa ni Peter, ang mga halakhak ng aking mga kaibigan na si David at si Gary. Kumusta kayo mga kaibigan? Huwag kang gumalaw. Diyan ka lang. Dito na ang aking mga kaibigan. Naririnig ko na po sila. Opo, Peter, kumusta po kayo? Opo, kaibigan. Salamat po ay kayo ay nagbalik. Walang anuman, kaibigan. Talaga natutuwa po sila sa kanilang paglabas at nakatawid uli sila sa mundo natin. Salamat po, kaibigan. Nalulungkot po talaga daw sila dahil akala talaga nila na hindi na sila makakalabas sa portal. Walang anuman, kaibigan. Naku, ayan si David, oh. Huwag kang umiyak, David. Namimiss na daw nila ako. Ako din, kaibigan. Namimiss ko na din po kayo. Opo. Kaibigan Gary, ang mandirigma kong kaibigan, na palagi kong kasama sa aking eksplorasyon. Kumusta ka na, Gary? Opo, kaibigan. Nakikipag-usap ang aking mga kaibigang duwende sa isip. Opo, kaibigan. Salamat po. Opo. Nalulungkot ang ating mga kaibigan dahil simula na daw ng giyera. Maraming salamat, kaibigan, at marami po akong katanungan sa inyo tungkol po ito sa mangyayari, kaibigan. Pero kaibigan, meron po akong dala sa inyo. Alam ko pong nagugutom na po kayo. May mga chocolates po akong dala para sa inyo, kaibigan. Opo. Si Lucio po ito. Na-hypnotize ko po siya, kaibigan.
Galit na galit ang aking mga kaibigan at sasabunutan daw nila si Lucio. Opo kaibigan, tutulong daw sila para maparusahan ang taong ito. Opo, masama po sila. Salamat po sa pag-alala po ninyo, kaibigan ko. Maraming salamat. Ngayon wala nang makakahadlang sa pagtulong ninyo sa misyon ko. Salamat po kaibigan. Opo. Ayan, kumakanta na si David dahil natutuwa po talaga sila. Nako, hindi pa talaga nagbabago ang boses mo, David. Mahilig ka talaga sa kanta. Opo kaibigan, sila daw po ay nagtatampo daw sila sa mga tao. Pasensya na po kayo kaibigan. Opo. Huwag na po kayong magtampo. Meron talagang mga tao na masasama kaibigan. At meron ding mabubuti. Opo. Salamat po sa inyong walang sawang pagtulong kaibigan. Opo. Salamat David. Yan, nagtapok-tapok sila, no? Nagtitipon-tipon sila. Talagang nagkakaisa sila, no? Alam nila na mabubuksan talaga uli ang portal. At nagkaisa din sila. Maraming salamat po kaibigan. Opo. Naku po, salamat po. Talaga nalulungkot ang ating kaibigan dahil ilang araw na din po kasi hindi ko sila nakakausap at talagang mag-aalala po sila. Marami silang sasabihin tungkol sa mga kalaban, no, na meron pang hindi lang daw itong mga antichrist ang lalabas. May mga halimaw na lalabas. Kailangang supuin. Maraming salamat po. Opo, umupo ka. Gustong-gusto kang parusahan ng aking mga kaibigan. Pero bago yan kaibigang Peter, gagamitin ko muna siya. Siya na ang magdadala sa akin sa kanyang mga kasamahan. At siya na rin ang papatay sa mga kasama niya. Opo kaibigan, hindi ko na po ito bibigyan pa ng pagkakataon. Pero sa ngayon, gagamitin ko muna ang losyong ito. Nakikita ko sa kanya, sobrang kasamaan niya. Marunong din itong mangkulam. Marunong din itong gumamit ng tagulilong. Akala niya hindi ko makukontra ang itim na kapangyarihan niya. Ngayon, simula ngayon, tutulong na siya sa mga lakad ko. Kasama ko na siya, kaibigan. Opo. Salamat po sa inyo.
Salamat po kaibigan, hindi na ako nag-iisa sa explore ko. Opo. Salamat David! May inaalay sa atin ng kanta si David, no? Pero ayaw niyang magparinig. Ako lang daw yung gusto niyang makarinig sa boses niya. Maya na lang po natin, no, kung magtatampo sila. Ganun talaga sila, no? Minsan nagtatampo talaga sila. Pero nawawala din naman po. Kasi sila po ay mabubuting duwende. May malambot po ang kanilang puso at maawain po. Thank you kaibigan. Opo, meron din po pala akong dala sa inyo. Ito po, chocolates para sa inyo kaibigan. At ay, nahulog, sorry po. Para po ito sa inyo kaibigan. Hati-hati lang po muna kayo. Pero bibili pa po ako ng marami kaibigan ha. Para matuwa po kayo. Ay, paborito daw nila talaga itong chocolates, no? Alam ko po ang mga paborito ninyo. Opo. Bibili pa po ako ng marami para sa inyo. Kaibigang David, kaibigang Peter, kaibigang Gary, kaibigang Silaw, at ang aking mga kaibigang Diwata, maraming salamat po. Kayo po ay nagbalik. Opo, salamat po. Kumain po muna kayo. Alam ko pong nagugutom po kayo. Pag nasa mundo po natin sila, pag nagugutom din po ang ating mga kaibigan. Opo. Salamat po. Opo. Ayan, susama na sila simula ngayon. Patuloy na susama sila sa ating mga explore. Opo, kaibigan. Salamat po. Opo. Meron daw silang ibibigay na armas para sa akin. Na makakapatay sa mga satanista. Salamat po. Balak na namang pagtayuan nila dito daw sa bundok. Opo. May nagbabalak na magtayo dito ng paggawaan ng shabu. At dito dadalhin yung mga bata. Salamat kaibigan sa impormasyon. Mas mapabilis ko pong mabulaga ang ating mga kalaban po, no? Dahil nandito na po kayo. Opo, salamat po kaibigan. Opo. Mag-iingat po ako. Salamat po. Kumain na po kayo. Thank you po. Habang nagpapahinga tayo, kausapin natin ating kaibigan dito. Yan, para yan sa iyo kaibigan Gary. Maraming salamat po dahil kasama po kita ngayon kaibigan. At habang tayo'y naghihintay muna tayo dito, no, ng mga kalaban, kausapin muna natin ating kaibigan, no? Kaibigan Gary, kasi meron po kasing nagpapatanong tungkol po talaga kay Donald Trump, no? Hindi na po kasi alam ng mga tao kung ano ba talaga ang totoo, no, o hindi, kasi may mga AI po ngayon, no, napaka high tech na po talaga. At pwede nilang pikiin yung mga totoong nangyari. Kaya nililito at nililinlang talaga nila ang mga tao. At itong si Donald Trump kaibigan, ano po yung palagay mo sa kanya? Basahin niyo po ang kanyang isip kaibigan. Opo. Ako po. Itong si Donald Trump daw ay isang traitor talaga. Naku, hindi pala ito
dili masaligan ba pag-aawayin niya ang mga bansa at bansa. Naku po, napakasamang tao niya. Masama ang kanyang binabalak, sabi ng aking kaibigan. Simula pa lang daw ng giyera. Pero hindi ibig sabihin na matatapos ang mundo dahil simula pa lang daw ito. Napakasama pala ng taong ito. Naku kaibigan, sa sinabi mo ngayon kaibigan, maraming mga matay po, lalong lalo na po at kinababahala ko po yung mga kapatid nating OFW kaibigan na sa ibang bansa. Ano po bang balak ni BBM dito kaibigan? May aksyon ba siya dito? Kasi delikado kung hindi mapauwi ang mga nagtatrabaho doon sa ibang bansa kaibigan. Tama po kayo. Ang mga tao hindi kailangan ng salita lang ni BBM at kailangan kumilos din siya. Nako, kung panahon pa ito ni Tatay Digong, sa totoo lang po, ay gumawa na po ng paraan si Tatay Digong para mapabilis na mapauwi ang mga OFW. Kaya nga hindi talaga kinakaibigan, no? Ang mga tulad talaga ni Donald Trump, no, na grabe. Iba kung mag-isip. Punong-puno ng kasakiman talaga dito sa mundo, no. Ang kanilang iniisip lang talaga ay kung paano nakawin ang mga pera ng taong bayan. Napakagulo ng mundo. Nakakatakot na magpalaki na ng mga bata ngayon, no? Dahil mapaloob at labas, no, ng bansa magulo na at laging talo ang mga biktima, lalong lalo na yung mga inosenteng tao, no? Mga bata, walang katapusan na agawan sa kapangyarihan. Hari versus hari, agawan sa kapangyarihan, teritoryo, karapatan at yaman. Grabe. Ito na ba ang mahalaga sa tao? Ang maging sakim? Hindi nila naisip kaibigan na walang nagwawagi at nananalo sa digmaan. Yung mga inosente at sibilyan, yun yung totoong kawawa dito. Dapat sila yung mga leader. Dapat magpakatotoo sila bilang isang leader ng bansa. Bago sila mag-isip ng gera, sabi ng aking kaibigan, dapat iniisip muna nila, no, na merong mga kawawang mga inosenteng tao, mga bata, matatanda, madadamay. Opo. Kalungkot naman. Kumusta po ang kalagayan ng ating Tatay Digong kaibigan? Sana po ay okay siya doon. Ano po sa palagay mo kaibigan? Opo.
Nalulungkot daw talaga si Tatay Digong ngayon, no? At handa na po siya doon na mabawian ng buhay. Nakakalungkot naman po, kaibigan. Nalulungkot daw talaga si Tatay Digong dahil sa mga nangyayari sa bansa natin. At talagang iniibig talaga daw ni Tatay Digong ang Pilipinas. Pinag-iingat tayo natin mga kaibigan sa leader natin, ang presidente natin ngayon. Totoo ba talaga ang kanyang paglilingkod? Grabe. Grabe, no? Talagang wala talaga sa kalingkingan itong si BBM kay Tatay Digong. Kasi pag magyera yung pambansa at meron tayong mga OFW doon, kung saan nandun yung gera, makakauwi kaagad yung mga kababayan natin kung si Tatay Digong lang ang presidente. Di kasi iniisip ni Tatay Digong yung gastos. Basta safe lang yung mga OFW, yun yung importante sa kanya. Bright today si Tatay Digong. Matalino. Kasi alam niya yung China at US, sabi natin kaibigan, hindi talaga yan magkakasundo. Opo kaibigan. Naragyod sa tunga si Tatay Digong. Kasi alam na ni Tatay Digong na hindi talaga magkasundo ang China at US, no? At di siya nakikipagtalo talaga sa diplomasya. Siya pa yung makipag-usap para walang away at samaan ng loob. Grabe, no? Iba na talaga yung bagong Pilipinas ngayon. Sa halip na palakasin, no, at gamitin yung mga kasandaluhan natin, yung mga army, ang ginawa nila ay ninanakaw nila ang pera ng taong bayan. Tapos parang gusto nilang kalabanin ang China, no? Hindi ba nag-iisip, no? Hindi ba nag-iisip ang gobyerno natin ngayon? Hindi naman lalaban ang China ng barilan. Tao sa tao ng mga fighter plane lang nila, no, ang pupunta sa Pilipinas, no? Hindi sila makikipaglaban. Ipalipad lang yan sila ng bomba. Wala na yung Pilipinas. Di nakapalag. Talo talaga ang Pilipinas kasi kulang tayo sa kagamitan, no? Mga kurap kasi dito, no? Mga gobyerno natin puro lang kurap yung iniisip nila. Isang mese lang tayo, wala, sabog tayo. Kaya nga, no, sa totoo lang, si Tatay Digong narangyod siya sa tunga, no? Kasi iwas talaga siya sa gulo. Ganyan siya kautak, mautak. Traitor talaga itong si Trump talaga. Kasi ginawa niya yung Pilipinas na base, no, para sa siguro para ipapain tayo. Ay, naku. Opo kaibigan, salamat po. Humahanga talaga tayo
sa ating president na si Tatay Digong kasi opo, matapang talaga si Tatay Digong. Oo, tama po. Sabi ni kaibigan Gary na si Inday Sara matapang din. Pero mas matalino talaga si Tatay Digong pagdating sa ganitong usapin na gera-gera. Sa palagay ko lang, no, sa tingin nating kaibigan, grabe yun ay si Duterte, no? Kaya nga, opo kaibigan, oo. Ayan, opo kaibigan, salamat po. Opo. Shout out po pala no sa mga OFW natin ngayon. Mag-iingat po kayo dyan, no? Mag-iingat po kayo sa ibang bansa. Kaya marami po talagang mga OFW no na nagmamahal kay Tatay Digong dahil sa ganitong sitwasyon no na gera na doon. Talagang action agad si Tatay Digong, no? Talagang pinoprotektahan niya talaga ang kanyang bayan. Yan. Hanggang dito na lang po muna, no? Kain ka po para po yan sa inyo. Opo kaibigan. Salamat po sa mga impormasyon. Ang daming satanista dito. Gigilitan natin sila ng lieg. Lakad. May kalaban. Nandito ang kasama ko. Tapos sariwa pa ang tato. Sariwa pa ang buko. Sige, baba. Pag nakita mo ang iyong kasama, gilitan mo agad ng lieg. Lakad. May kalaban. Nandito ang kasama ko. Tapos sariwa pa ang tato. Kinulam namin ang mga kasama niya. Nandito nga sila. Sariwa pa ang buko. Sige, baba. Pag nakita mo ang iyong kasama, gilitan mo agad ng lieg. Dalhin mo sa akin ang mga ulo nila. Kulamin mo na sila, Lucio. Ito ang dapat sa inyo. Kayo na ang mag-away-away. Kayong mga halang ang mga kaluluwa.
Magaling ang commander na ito. Nakikita ko sa kanya kung paano siya makipaglaban. Malas lang niya. Dahil hindi umubra ang itim na kapangyarihan niya. Ingat po kayo. Dahil maraming nagkalat na mga masasamang loob dito. At doon sila sa mga paaralan. Nag-aabang para dukutin nila ang mga bata. Ingatan po ninyo ang mga anak ninyo. Isa itong babala para sa lahat. Dahil nandito na po ang mga antikristo. Nagbabantay si Lucio sa paligid. Hindi ko pa rin babawiin ang pag-hypnotize ko sa kanya hanggat hindi mauubos ang kanyang mga kasamahan. Nakakasama ko pa siya sa mga laban natin. Grabe ang mga satanista, mga Illuminati, no? Talagang nagre-ritual sila at inaalay nila ang mga bata. Nag-aalay kasi sila ng dugo, makademonyo yung pag-aalay, no? Para sa kanilang tinatawag na Panginoon. Kung nakikita ninyo, no, may nagpapatanong tungkol sa evidence files, no. Kung nakikita ninyo, no, wag nyo na lang pong panoorin kasi brutal talaga ang nandun sa video. Luoy kayo mga bata. 3 years old, ginagahasa. Grabe, walang awa. Yung mga baby, grabe, hindi ko na lang sasabihin kasi baka ma-restrict tayo. Pero ito na yung sinasabi ko, nalalabas talaga sila. Ingatan niyo po ang mga bata. No? Samahan niyo po sila kung saan man magpunta. Lalong-lalo na sa eskwelahan, no? Doon. Yung mga masasamang loob. Nag-aabang kasi mabilis silang makakuha ng mga bata. Pag may kalaban, Lucio, patayin mo na. Ang dami ng mga satanista dito. Takot pa rin ang mga tao. Dahil gabi-gabi ay naghahasik sila ng lagim. Kinakatok nila ang mga bahay. Pinapasok nila at pinuputulan nila ng leeg. Walang pili, may mga bata man, matanda man. Yan yung layunin nila. Ayan o. Kalaban. May portal kasi sila. Kaya saan-saan na lang sila sumusulpot. Mabuti, Lucio. Yan ang magawin mo sa mga masasamang mga kasamahan mo.
Lucio, mag-ingat ka. Marami silang portal dito. Maghihiwalay-hiwalay tayo. Diyan ka at dito ako. Ingat. Bigla-bigla na lang silang sumusupot. Hahanapin ko ang portal nila at isasarado ko. Saan supot ng mga sasamang loob ko. Diba? Napapantay na matagal lang. Wala sumabit. Wala po naman sa pagmanda.
Ramdam ko ang negatibong enerhiya. Nagpapalipad sila ng itim na orasyon. Di mailhanan ni na dumadami na talaga ang mga masasamang. Kaya. Bante ko kay kumani. Pag-aawayin natin ang mga bandidong ito. Mag-aaway kayo! Susundin nila ang utos ko kapag na-hypnotize ko na sila. Maglaban na kayo! Magandang tingnan na sila na nagpapatayan. Patayin nyo na ang isa't isa! Balita ko maraming mga commander dito. Ang isa daw ay isang babaeng commander. Gusto kong makaharap ang babaeng commander. Tingnan lang natin kung hindi ba mapuputol ang kanyang leeg sa itak ko. Marami na siyang pinapahirapan. Ang babaeng commander na to ay nakipagsabuatan, nakipag-deal sa mga demon. Nag-alay siya ng dugo, buhay kapalit ng agimat na itim. Akala niya ay siya na ang magiging malakas, pero nagkakamali siya. Dahil kapag nakita ko siya dito,
ihihiwalay ko ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Ang ganda po ng kabundukan. Napakaganda po talaga. Pero nandito nagtatago ang mga masasamang. Darating ang digmaan. Wala tayong choice kundi dito tayo sa bundok magtatago. Mas safety kasi dito sa bundok. Pero marami ding masama, kaya kailangan na nilang mawala. Sana okay si Lucio, no? Magaling makipaglaban ang na-hypnotize kong satanista. Sana hindi lang siya mapatay o manunahan sa kanyang kasama. Dahil kung mapatay siya, pasensyahan na lang. Diyan na lang talaga siya. Pero malakas ang banditong yun. Kailangang mag-ingat, no? Kasi pasulpot-sulpot po sila. May portal dito. Sisirain ko. Hindi na sila makakalusot dyan. Alam niyo ha,